Please, Fanny po, kayo po ay muted pa rin po. Yung microphone. Fanny? Sister, parang na-out po sa... Out siya? Sige. Ikaw na lang talaga magbabasa para ano. Ayun po. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong Panginoon. araw na yaon, habang gumagabi, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alon ang bangka, ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus naman nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. Guro, anila, di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo. Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil, at sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, sino nga kaya ito at sinusunod maging ng hangin at ng dagat? Ang mabuting balita ng Panginoon. Panginoong Heso Kristo. Maraming salamat po. So ngayon tayo po ay sa loob ng katahimikan, tayo'y magnilay sa ating pong napakinggan at nawa po ang Panginoon ay magsalita din para sa atin.
ngayon po mga kapatid, tayo po ay makikinig at buong atensyon tayo po ay matututunan po ano po yung mga mensahe ng ating Panginoon sa pamagitan ng exposition ng Lectio Divina at ng reflection ng ating pong director si Father Adonis Saclolo in his sharing po. Magandang gabi mga minamahal na Bible Apostles, Biblical Apostolic Coordinators ng mga parokya, ganun din yung mga kapatid natin na nakikiisa sa atin sa ating pagninilay ng salita ng Diyos at pananalangin ng sama-sama. Ngayon po ay ating pinagninilayan ang Ebanghelyo para sa darating linggo, 12 linggo para sa pangkaraniwang panahon. At ang ating pong Ebanghelyong pinagninilayan ay yung pagpapatuloy po ng Ebanghelyo na pinagnilayan natin nung isang linggo. Ito po ay Mark chapter 4 verses 35 to 41. Mark chapter 4 verses 35 to 41. Ang video po na ito ay pre-recorded pa rin dahil sa ganitong araw ay naroon pa rin kami sa Italia para sa pagtitipon ng mga pari mula sa aming seminaryo. Ngayon, ang ebanghelyo pong ito ay nagsimula, ang konteksto nito ay pagkatapos ni Jesucristong gumawa ng tinatawag na public ministry, nangaral siya, nagpagaling ng mga may sakit, nagpalayas ng mga demonyo, At ito nga po yung pinagnilayan natin nung nakaraang linggo, ito yung pagkatapos niya magbigay ng pagtuturo sa pamamagitan ng mga talinghaga patungkol sa kaharian ng Diyos, At pagkatapos nung araw na yon, kinagabihan, sinabi rito sa ebanghelyo na pinagnilayan na natin ngayon, sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Itong pagtawid sa ibayo ay mahalaga itong kahulugan nito, Ang ibig sabihin, si Jesucristo palaging sinasabi niya, kahit pinipigilan siya ng mga tao, na manatili sa kanila dahil nakita nila yung kapangyarihan niya, yung mga ginawa niyang kabutihan, si Jesucristo ay hindi nananatili. Sinabi niya, kailangan kong umalis dahil nangangailangan pa yung ibang lugar, yung ibang tao, ng presensya ko, ng pagpapahayag din ng kaharian ng Diyos. Kaya si Jesucristo ay hindi nananatili. Buong buhay niya ay palagi siyang gumagalaw, kumikilos. At ito ay mahalaga para sa atin, kasi may konsepto ang tao, may kaisipan ng tao na kinakailangan may panahon sa ating buhay na magkaroon tayo ng arrival, Parang sabihin natin, I hope that someday I will arrive, Nung isa-isang lugar na komportable na ako, na doon na lang ako, na hindi na ako aalis, Pero ang Diyos sa lumang tipan at sa bagong tipan ay palaging Diyos ng kasaysayan, A dynamic God, palaging Diyos na gumagalaw. Kaya nga ang konteksto nitong salitang ito, tumawid tayo sa kabilang ibayo, ito'y salitang ginamit na pagtawid. Ito rin yung salitang ginamit ng Passover, Palagi ang Diyos ay nagpa-Passover. Yung Passover, Pesach sa Hebreo, Pascha sa Grego, ito ay ang literal na kahulugan nito ay nasa isang kalagayan yung tao pero hindi siya nananatili ron. Kailangan niyang umalis at pumunta sa ibang kalagayan, Halimbawa si Jesucristo, 'di ba, siya ay Diyos, galing sa langit, nag-Passover siya, papunta sa lupa, nagkatawan tao, Kaya nga itong Passover niya, ito yung Pesach o Pascha, bilang nasa langit, nasa kaharian ng langit, nagkatawan tao, Kaya nga itong Pesach o Pascha, dito nang galing yung salita nating Pasko, Yung Pasko galing yan sa Paskwa, nanggaling sa Pascha, sa Pesach, Ang ibig sabihin nito, yung Pasko ng kapanganakan ay si Jesucristo mula sa langit ay naging tao. Iniwan niya yung kalagayan niya sa langit, sabi sa Philippians chapter 2, at naging tao. Yung Pasko ng pagkabuhay naman ay mula sa kamatayan, iniwan niya yung kalagayan na yon at siya ay pumasok sa muling pagkabuhay. Kaya ito'y pagtawid sa kabilang ibayo. At mahalaga ito, sinasabi ko nga, kasi ang minsan yung tao, gusto lang yung tao manatili sa kanyang komportabling kalagayan. Ang tinatawag nating comfort zone, para bang may isang lungga na pagtataguan na ang tao, at doon na siya magpapahinga. Sabi nga ni Jesucristo, ang mga ibon sa himpapawid ay may pugad,
Ang mga asong gubat ay may yungib, pero ang anak ng tao ay wala man lang mapaghiligan ng kanyang ulo. Hinilig lang ni Jesucristo yung kanyang ulo sa krus, no? At ito yung Paskwa, ito yung Pasko, no, ng pagkabuhay, no? Kaya nga ang ebanghelyo natin ngayon, 'di para bang hindi napapagod si Jesus, kilos ng kilos, alis ng alis sa isang lugar, pupunta sa isang lugar. Dahil si Jesucristo ang katauhan niya ay Paskwa, no? Hindi siya nananatili. Alam niyo ba kung bakit, no? Ayaw ng Diyos na manatili tayo sa isang kalagayan lang, no? Parang ayun na ang lahat. Kasi kapag nananatili ang tao, nabubulok siya, no? Halimbawa yung batis, yung ilog, no? Kapag umaagos yung tubig, sariwa, no? Maganda yung tubig. Pero kapag naharangan yan o binarahan, no, yung tubig ay nagiging stagnant, no? Papamahayan ng mga insekto, lamok, kung ano-ano, at babaho yung tubig, nabubulok. No, dahil hindi na kumikilos, hindi na tumatawid, no, sa kabilang ibayo, no? At ganun din yung tao, subukan mong wag kumilos, humiga ka lang ng 10 taon, 20 taon, no? Ang tao ay magiging obese, no? At magkakaroon ng maraming sakit, mai-stroke, no? At yung mga muscle magiging atrophied, no? Matutuyo, mawawalan ng lakas. O kaya ang Diyos ay Diyos ng pagkilos, no? Diyos ng pagtawid sa kabilang ibayo. No, pero itong salitang pagtawid sa kabilang ibayo, napakaganda rin ito, no, sapagkat ito ang kahulugan din ito ay mula sa aking sarili, kailangan kong lumabas at tumawid para sa iba. Paskwa rin ito, Passover, no? Hindi lang ako mabubuhay sa aking sarili, kundi tatawid ako sa iba, no? Kaya ito nga yung ginawa ng Panginoon, no? Pagkatapos ng maghapong trabaho, siguro nagrereklamo na itong mga alagad, pinasakay sila sa bangka para tumawid sa kabilang ibayo. Kasi pwede nilang sabihin, di ba tayo pwede magpahinga rito ngayong gabi? Pero sumunod sila, no? Pero si Jesucristo ay merong nakahandang pangyayari, no, na makakatulong sa mga alagad, no, at makakatulong din sa atin. At sabi rito, kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan, no, ni Jesus upang tumawid sa lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. At ito ay mahalaga, no? Malinaw na si Jesucristo ay kasama sa bangka, no? Na kasama nilang tatawid, no? Kasama nilang maglalayag, no? At mahalaga ito, mahirap tumawid, no, sa isang kalagayan papunta sa ibang kalagayan kung hindi kasama ang Diyos. Mahirap lumabas sa ating sarili para ibigay yung buhay natin sa iba kung hindi natin kasama ang Diyos. Mahirap magpatawad, mahirap magbigay ng oras, ng talento, ng kayamanan sa ating ginagawa, sa ating misyon, sa biblical apostolate, no? Mahirap lumabas sa sarili kung hindi natin kasama ang Diyos, no? Kaya nga may gustong iparanas dito si Jesucristo sa mga taong ito, sa mga alagad, at may gusto siyang iparanas sa atin, no? Na tumawid at maglakbay, maglayag sa buhay na kasama siya, no? At pagkatapos noon, ano yung nangyari, no? Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo. Kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno ng tubig. At ito ay mahalaga, no? Sa mga ebanghelyo, itong tubig, no, ng dagat o ng lawa ng Galilea, no, ay palaging isinasalarawan. Nung nandun ako sa Israel, no, nag-aaral ako ron, saka nagmi-mission ako, no, na ilang beses kaming dumaan dito sa Sea of Tiberias. Itong lugar na kasing ito ay iba-iba yung current ng tubig, no? Kung susukatin yung current ng tubig dito ay maraming current, no, at sabi nila ay magulo, no? Pag nagsasalubungan yung current sa ilalim, talagang umaalimpuyo yung tubig, no? Kaya minsan akala mo magsisimula kang maglakbay, tahimik yung tubig, pero kapag nasa gitna ka, talagang parang may bagyo, parang lumalakas yung alimpuyo, no, ng dagat, no? At nangyayari talaga ito doon, no? Naranasan namin, umalis kami, maliwanag yung araw, tahimik, nasa gitna kami, bigla kaming binagyo. No, kaya pala kami pinagdala ng sinabi nung guide, magdala kayo ng mga jacket, no, kasi baka mabasa kayo. Nung una hindi kami naniniwala, pero nakita namin sa gitna talaga ay pwedeng mangyari, no? Ito yung current, no? Pero mahalagang balikan natin na ang simbolismo ng tubig, no? Sa lumang tipan, ang simbolismo ng tubig ay simbolo ng kamatayan, no? Simbolo ng kamatayan, no? Kaya pagbabalikan natin, 'di ba, sa Genesis pa lang, wala pang creation,
Ang nandun pa lang ay tubig, no? Tubig pa lang, no? At yung tubig, no, simbolismo siya ng ano, ng kawalan, no, non-creation. Wala pang nilikha, tubig pa lang, no? Kaya nga 'di ba nung nilikha ng Diyos yung lahat, no, kailangan niya paghiwalayin yung tubig sa ilalim ng langit, no, at sa ibabaw ng langit, no? Mahalaga ito, no? Dahil ibig sabihin nung nahati na yung tubig sa ilalim ng langit, sa ibabaw ng langit ay nagsimula na yung paglikha, no? Hinati niya yung tubig, no? Sa creation pa lang, ha. Sa Genesis naman makikita natin uli, no, yung sa kasaysayan ni Noah, yung tubig ng ulan, no, na nagpabaha, no, ito ay pumatay sa sangkatauhan. Naligtas lang si Noah, yung kanyang pamilya doon sa arko, no? Makikita natin, no? Makikita natin yung simbolismo ng tubig, totoo kamatayan. Pero pinagsisimulan din ng paglikha at ng bagong buhay. Kaya nga sa aklat ng Exodus makikita natin yung tubig ng dagat na pula, no? Kamatayan na naman. No, sa harapan nila kamatayan na naman, pero yung tubig ay hinati rin, no? Parang yung nangyari sa Genesis, no? Hinati yung tubig sa ilalim ng langit at sa ibabaw ng langit. Sa Exodus hinati rin yung tubig, no, para lumabas yung mga Israelitang alipin makatawid, no? Makatawid doon sa pagkakaalipin at nilikha silang bayan ng Diyos. Makikita natin ito nung nakatawid na sila, no? Kaya mahalaga yung simbolismo ng tubig, simbolo ng kamatayan, pero may gusto ring gawin ng Diyos, no? Kapagka meron ganitong larawan ng tubig, no? Sa Bagong Tipan naman makikita natin halimbawa ang simbolo ng tubig ay ganoon din. Dahil sa Bagong Tipan maraming ulit na binanggit yung tubig, no? Lalo pa nga yung tubig ng binyag, no? Sabi roon, yung tubig ng binyag, lulubog ka, yung lumang tao ay mamamatay, no? At aahon ka sa tubig ng binyag, no? Para lumutaw yung bagong tao. At ito yung simbolismo ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Pagtawid din, no? Passover, no? At mahalaga ito. Kaya pinadaan itong mga alagad dito sa ebanghelyo natin, dito sa tubig, no? Na bumabagyo, malakas yung alon. Ito yung background na pinag-uusapan natin. Hindi dahil para takutin sila, kung hindi para may likhain sa kanila, no? Kaya ipinadaan sila sa ganitong karanasan. At sa atin din, no, alam naman natin itong bagyo, malaki ang kahulugan sa atin itong bagyo, yung malalakas na alon ng buhay, mga hampas ng malalakas na hangin sa paglalayag. Ito'y katulad sa ating buhay, no, may dumarating na malalakas na alon, bagyo, no, tayo binabayo para tayong gustong ilubog, lunurin, no. At alam natin ito, mga problema, mga pagsubok, mga pasanin, mga suliranin, mga bagay na hindi natin alam na dumarating, no. At minsan talaga, no, para tayong at nayayanig, no, dahil dito sa mga tubig na ito, no. At kung titignan natin dito sa pinag-uusapan natin, minsan pinapadala sila ng Diyos, no, hindi para tayo ay wasakin, kundi para tayo ay palubugin, kundi para may gawin sa atin ng Diyos, may ipakita, may iparanas, may likhain sa atin. At ito yung ginawa niya sa mga alagad, no. Dahil totoo naman kapag nasa tubig ang tao, 'di ba? Pag-apak mo pa lang sa tubig kahit nasa bangka ka, pagka umaalon-alon, no, 'di ba? Parang inuugoy ka, merong takot sa loob ng tao, eh. Lalo pag malalakas yung alon, kapag talagang, 'pag nakasakay kayo sa bangka. Naalala ko nung misyonero pa ako sa Masbate, 'no, pumupunta kami sa Masbate, dadaan kami sa Bicol, sa Pilar, at dun sasakay kami ng maliit na bangka papunta sa Masbate, 'no, at yung dadaanan dun ay yung lugar nung, Burias Island, Ticao Island, at dito ka parang dagat ng Galileo, malalakas yung current dito at iba-ibang current. Talagang isinasayaw, no, ng marahas yung bangka at talagang nakakatakot, no. Nakaapak ka pa lang sa bangka, parang may nayayanig na sa loob mo kasi hindi ka nakatayo sa solid ground. Parang wala kang matapakang solid, no, na matibay. Kahit nga nakadaong na ron sa pupuntahan, andun pa rin yung alon sa loob, eh. Nararamdaman mo pa rin, para ka pa ring inaalon, no. At puwede natin itong ikumpara, no, sa karanasan natin kapag may dumarating na mga alon sa buhay, na para bang wala tayong, matapakang matibay. At yung alon, 'no, mas malakas yung alon sa kalooban natin. At kapag maalon, malabo yung tubig niyan, eh. 'No, na parang nadi-disturb, 'no, nakakalawkaw yung mga dumi sa ilalim ng dagat, 'no. Malabo yung tubig kapag maalon, 'no. At ang alon na ito ay puwede natin talagang sabihin na nasa buhay din natin. Kapag dumarating yung mga alon ng buhay, mga bagyo na nais gusto tayong palubugin, para tayong walang nakikitang linaw.
parang wala nakikitang linaw, malabo ang lahat. Yung ilalim ng tubig ay hindi makita dahil malabo, dahil maalon, 'no? No, kaya nga kapagka nandito tayo sa ganitong kalagayan 'no, minsan talagang parang mahirap makita yung kahulugan, bakit tayo naglalakbay, ano yung ginagawa natin. At ito yung karanasan nitong mga alagad, palaging merong sindak, merong takot, ano na yung gagawin, 'no. Ngayon, anong sinabi rito 'no, na si Jesus habang bumabagyo ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, "Guro, balewala ba sa inyo kung mapahamak kami?" At ito ay ekspresyon 'no ng sindak, ng takot ng mga alon sa kalooban ng tao kapag may dumarating na mga problema at pagsubok, 'no. Kailangan nilang maghanap 'no ng sisisihin. Kaya nga si Jesucristo nananahimik nga, tulog, 'no, para siya yung pinagbuntungan 'no ng mga alagad na, "Wala ka bang pakialam na mapahamak kami?" No, para bang sinabi nila 'no na hinahayaan mo lang kami mapahamak kung lumubog itong bangka. Pero parang nakalimutan nila, kung lulubog yung bangka kasama si Jesucristong lulubog doon. Kung mapapahamak sila, mapapahamak din si Jesucristo. Pero kapag talaga nasa problema yung tao, may mga alon sa buhay, malabo, hindi makita 'no, sa paglalayag dito sa paglalakbay natin dito sa mundong ibabaw. So, talagang nagsisisihan yung tao 'no, maghahanap tayo ng sisisihin para lang mailabas yung takot, yung galit. May pagbibintangan, may ituturo yung ating mga daliri 'no. Kaya si Jesucristo bumangon na lang na para bang, "Anong nangyari sa inyo?" Na para bang naglagay sila ng pader sa gitna nila, parang si Jesucristo hindi nila kasama ro'n sa gano'ng kalagayan, sa gano'ng sitwasyon, sa gano'ng bagyo 'no. Na para bang, sa buhay din natin 'no, kapagka dumadaan tayo sa mga pagsubok, sa malalaking alon, suliranin, hilahil 'no, para bang sinasabi natin sa Diyos, "Parang hindi mo naman kami sinasamahan, 'no, parang hindi kita kasama, parang hindi ko nakikita ang iyong presensya, no, parang natutulog ka, no, parang natutulog ka." 'No? At totoo naman si Jesucristo ay natutulog sa hulihan ng bangka. Mahalaga ito, stern of the boat sabi sa English 'no. Pero dapat natin malaman, pinag-aralan ito ng mga eksperto 'no, sa bangka 'no, sa pangingisda. Kapag lumubog yung bangka, ang unang-unang kasi nakaganyan yan, eh. Ito yung unahan ng bangka, ito yung likuran. Kapag lumubog yung bangka, ang unang-unang lulubog ay yung sa hulihan. So, kung lulubog man itong bangkang sinasakyan nila, ang unang-unang lulubog ay si Jesucristo. No, para bang sinisisi nila si Jesucristo na walang pakialam. Actually, si Jesucristo yung unang lulubog. Kung may malulunod man, siya yung unang malulunod, 'no? Pero bandang huli hindi nila ito alam 'no, parang hiwalay si Jesucristo sa kanila 'no. Alam natin dito si Jesucristo, pinaliwanag dito, natutulog talaga siya ng mapayapa, 'no. Yung taong natutulog ng mapayapa ay yung taong maayos yung relasyon sa kapwa, maayos yung relasyon sa Diyos 'no. Kaya para siyang isang sanggol na pinaghihili, yung alon sa kanya ay hindi nakakatakot. Para siyang idinuduyan ito para matulog ng mas mapayapa. At ito yung taong may pananampalataya, pwede nating sabihin 'no, na totoo may mga bagyo, may mga darating sa buhay ng mga alon 'no, na puwedeng mangyari, pero hindi siya masisindak. Para sa kanya ito ay para siyang idinuduyan 'no, tanda ng pangangalaga ng Ama. At ito si Jesucristo, isang taong may pananampalataya 'no. Hindi siya tumatakas sa bagyo, nasa gitna siya ng unos 'no, pero ito ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan dahil sa ugnayan niya sa Diyos 'no. At ito nga ay mahalaga sa atin 'no, sa gitna ng problema, ng mga pagsubok, kung may ugnayan ng Diyos sa tao, totoo, mabigat, may pinagdadaanan, nakakapagod, pero dahil sa pananampalataya para kang isinasayaw nito, idinuduyan. At yung taong may pananampalataya, kaya niyang ilagay sa kamay ng Diyos lahat ng nangyayari at kaya niya pa ring mahimbing sa pagtulog sa gabi. Ito nga yung relasyon ng ama sa anak o anak sa ama. At kung tayo totoo talagang mga anak ng Diyos, alam natin yung kabutihan ng Ama. Alam natin na ilalagay natin yung buhay natin sa Kanya at siya ang mangangalaga. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Hangga't hindi kayo nagkakaroon ng pusong katulad ng isang bata, no, hindi kayo maaaring pumasok sa kaharian ng Diyos. Ano ba yung puso ng isang bata?
Yung puso ng isang bata ay nagtitiwala sa ama. No, kaya nga, kung titignan ninyo, nakakita na ba kayo ng bata, no, na pabiling-biling sa higaan? Kapag sinabi ng nanay, ba't ka pabiling-biling sa higaan? Ba't hindi ka makatulog? May bata bang sasagot? Kasi iniisip ko yung pang tuition ko bukas, yung pambayad ng kuryente, yung pambili ng pagkain. Yung paslit na bata ay walang kamuwang-muwang na bata, maglalaro lang yan buong maghapon. At pagkagabi, maglilinis ng katawan, matutulog. At mahimbing na matutulog. Ba't mahimbing natutulog yung mga bata? Kasi alam nila meron silang magulang na gagawa para sa kinabukasan. Pinagkakatiwala nila yung kinabukasan sa magulang. Minsan wala tayo nitong ganitong pananampalataya. Yung puso ng isang bata na nagtitiwala sa ama. Kaya hindi tayo makatulog ng mahimbing. No? Na para bang tayo ay palaging naguguluhan, natatakot sa kinabukasan na parang halimaw, no, na darating at tayo ay wawasakin. No? Kaya nga kadalasan ng tao, gusto niyan tumakas. No? Tumakas sa mga unos ng buhay, lumayo, no? Kasi para bang hindi niya kasama yung Diyos doon. Sa lumang tipan, alam ninyo, may ganito rin pangyayari. Alam ninyo sa aklat ni Jonas, no? Di Prophet Jonah, nung tinawagan siya ng Panginoon na magbigay ng propesiya sa Ninive, ang ginawa ni Jonah ay sumakay sa barko, papalayo sa Ninive, papunta sa Tarshish. Actually, opposite side, extreme side, dahil sabi ron, gusto niyang tumakas doon sa pinapagawa sa kanya ng Panginoon. At nung nasa gitna sila ng dagat, natutulog din siya sa ilalim ng barko. Pero yung pagtulog ni Jonas ay hindi pagtulog ng mapayapa katulad ni Jesus. Yung pagtulog ni Jonas ay pagtulog bilang pagtakas. So dalawang uri ng pagtulog. Yung iba umiinom ng maraming alak, ng mga droga, mga sleeping pills para makatulog ng bahimbing dahil may gusto silang takasan. Iba naman yung natutulog na may kapayapaan, may pananampalataya. Pinagkakatiwala nila lahat sa Diyos at natutulog sila ng mapayapa. Dahil mga kapatid, yung sinasabi rito, no? Si Jesucristo ay natutulog dahil payapa siya. Idinuduyan siya ng mga alon, hindi siya tinatakot. Si Jonas, nung ginising ng mga tripulante, nung mga kasama niya ron sa barko, no? Sinabi, bakit ka natutulog? No? At sinabi roon na dahil si Jonas ay gustong lumayo sa kalooban ng Diyos. Kaya nga siya, bandang huli, ay itinapon sa dagat, no? At alam na natin, kinain siya ng balyena, 3 araw, 3 gabi siya nanatili sa loob ng malaking isda at iniluwal siya doon sa tinatakasan niya, doon din sa Ninive, no? Tumakas siya palayo sa kalooban ng Diyos, ibinalik siya ng Diyos doon. Pero pinadaan muna siya 3 araw sa kadiliman sa loob ah, ng sikmura nitong malaking isda. Kaya nga 'di ba maaalala ninyo sa ebanghelyo, yung mga tao humihingi ng tanda kay Hesukristo. Pero sinabi ni Hesukristo, isang tanda lang ang ibibigay sa inyo. At ito yung tanda ni Jonas, the sign of Jonah. At alam natin itong sign of Jonah, yung kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesukristo. 3 araw siyang namalagi sa ilalim ng lupa sa kadiliman at iniluwal, no, dahil siya ay muling nabuhay, no? Dahil siya ay muling nabuhay. Kaya mahalaga itong pinag-uusapan natin ngayon, no, dahil itong simbolo ng pinag-uusapan natin, kung lulubog yung bangka, ang unang lulubog ay si Jesucristo. Ang unang mamamatay ay si Jesucristo. At ito'y simbolismo rin, pinapahayag nito na totoo, si Jesucristo ang unang mamamatay. Hindi niya hayaang mamatay ang mga alagad niya. Kaya nga nung hinuhuli sila, sabi niya, andito ako, hayaan niyong umalis ang mga ito. Ako ang unang lulubog. Ako ang papasok sa kamatayan, hindi sila. At parang sinasabi sa atin ito ng Panginoon, no? Dumating naman yung mga bagyo, sigwa, no? Alimpuyo sa ating buhay, hindi tayo yung unang lulubog. May nauna nang lumubog sa atin. May nauna nang pumasok sa kamatayan. Para kung lumubog man tayo sa kamatayan, hindi tayo mananatili roon. Dahil yung nauna sa atin, si Jesucristo ay nabuhay, lumabas doon. Kaya nga magandang balita ito sa atin mga kapatid. No? May sigwa, may mga pagkakataon para tayo malulunod, pero hindi tayo mananatili roon sa ilalim. Dahil si Jesucristo mismo ay lumabas doon. No? At ito yung sinasabi ng Panginoon. Kaya nga, sabi rito, bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil. At sinabi sa alon, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot hanggang ngayon ba'y wala pa kayong pananampalataya? So ito yung pinag-uusapan natin.
Yung walang pananampalataya, sinasabi ni Jesucristo, para sa kanila yung sigwa, yung hangin, yung alon ay papatayin sila. Dahil akala nila hindi nila kasama ang Diyos, no? Kahit pangaharap-harapan nandun si Jesucristo. At minsan eto tayo, no? Sa ibang bahagi nga, pag binasa natin yung Mark chapter 6, ganito uli yung nangyari. Pero hindi na nila kasama si Jesucristo sa bangka. Pero si Jesucristo naglalakad sa ibabaw ng tubig. Pero akala nila multo si Jesucristo. Hindi totoo. No? At ito yung sinasabi natin paulit-ulit, no? Sa gitna ng bagyo, problema, unos, parang hindi konkreto ang Diyos, parang hindi totoo ang Diyos, parang multo lang siya. Pero sabi ni Jesucristo, bakit? Wala pa ba kayong pananampalataya? Hindi nyo ba alam na kasama nyo ako dito at makakatawid tayo doon sa kabila, no? Makakatawid tayo doon sa kabila. Kaya mga kapatid, ang ibig sabihin ng pananampalataya ay actually ito ay emuna, no? Emuna sa salitang Hebreyo, kung saan nakuha natin yung salitang amen, no? Emuna, yung faith or faithfulness, ang ibig sabihin nito ay isang solid ground kung saan pwede nating ilagay yung buhay natin. Parang muog, tanggulan, kublihan, no? Kapag meron daw tayo nitong karanasan na ito sa Diyos, na naging muog natin siya, naging tanggulan at kublihan natin, no, totoo, darating yung mga bagyo, sigwa, no? Pero no, mananatili tayong nakatayo, no? At kadalasan, no, sa ating Bible apostolate, sa biblical apostolate natin, sinabi ito ni Jesucristo. Itong muog, tanggulan, kublihan, ito yung Diyos. Pero sa atin din ay ibinibigay ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. No? Naalala ninyo yung isang talinghaga, yung tao raw na nakapakinig ng salita ng Diyos at isinagawa ito sa kanyang buhay, ay parang isang tao na nagtayo ng bahay sa batuhan. Dumating man yung unos, ayun pa rin, no? Yung bagyo, hindi siya babagsak, mananatiling nakatayo. No? At ito yung emuna, no? Itinayo yung buhay sa Diyos, doon niya inilagay. Totoo ba, darating yung mga bagyo, hindi naman mawawala yan, pero nakatayo siya. Yung tao raw na nakinig ng salita, hindi naniwala, ay parang nagtayo ng bahay sa buhangin. No? Kaya pagdating ng bagyo, sigwa, bumagsak siya. No? Ano ito yung sinasabi, pinag-uusapan ditong pananampalataya? Wala pa ba tayong pananampalataya? Parang tinatanong ni Jesucristo, ano ba yung problemang dinadaanan mo ngayon? Bakit nawawalan ka ng pag-asa? Bakit naaawa ka sa sarili? O kaya naman dahil sa kawalan ng kalutasan, masyadong mabigat na kailangan mo ng sisisihing iba. No? Parang ang may sala sa dinadanas nating suliranin, krus sa buhay ay ang asawa, anak, no? Yung kahirapan, no? No? Naakala natin kapag nanisi tayo ng iba katulad ng ginawa ng mga alagad dito, ay mapapagaang yung alon sa ating kalooban. Hindi. Hindi rin, no? Kaya nga, ito yung sinabi. Kaya nga, ang ginawa ni Jesucristo, no? Para ipakita niya, may kapangyarihan ako sa mga alon at sa lakas ng hangin. Kaya pinatigil niya at pinatahimik. Pero ang totoo, hindi naman pinatigil ni Jesucristo lang yung mga alon ng tubig na nandun o yung malakas na hangin na nararamdaman nila. Ang pinatigil ni Jesucristo ay yung malalakas na alon sa loob ng kalooban ng mga apostol, ng mga alagad na nagpalabo sa tubig, nagpalabo sa kanilang paningin, kaya sila naguluhan. Ang pinatahimik niya ay yung mga malalakas na hangin na nagyayanig sa mga apostol. At ito rin ang ginagawa sa atin ngayon. No? Maaring wala tayo sa gitna ng dagat ngayon, pero nasa gitna tayo ng karagatan ng mga suliranin at problema. At maraming alon sa kalooban natin, nagpapalabo ng tubig, hindi na natin makita yung linaw ng buhay. Ay sasabi ng Panginoon, tumigil ka. No? Para ipakita sa atin ng Diyos na malinaw na kasama natin siya sa bangka, sa pagdalayag. Yung malalakas na hangin, pinapatahimik. Pinatahimik niya. Itong akala nating magwawasak ng mga hangin, magpapabagsak ng ating bahay, ng ating buhay, tumahimik ka. No? At pagkatapos nun, sabi rito, natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klasing tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa iniuutos niya. Ngayon, ito pa rin nakita nila. Anong klaseng tao ito? Pero ang katotohanan, itong mga ginawa ni Jesucristo ay hindi gawain lamang ng tao, kung hindi gawain ng Diyos mismo. Dahil si Jesucristo ay tunay na tao at tunay na Diyos. Sa lumang tipan, no, ang naghati ng tubig
sa ilalim ng langit, sa ibabaw ng langit, yung pinag-uusapan natin kanina ay ang Diyos. Ang nagpabaha ng tubig nung panahon ni Noah ay ang Diyos, pero siya rin ang nagpahupa. Ang nagbukas ng tubig, no, para palayain yung bayang Israel ay ang Diyos. Para likhain yung tao. Ito yung pinag-uusapan natin. At itong mga alagad na ito, no, maaring dito sa bahaging ito, sa chapter 4 ng Gospel of Mark, no, hanggang sa huli ng mga bahagi ng Ebanghelyo ni San Marcos, parang walang nalilikha sa kanila. Pero bandang huli, alam na natin ang kasaysayan na itong mga alagad na ito. Bandang huli, lahat sila ay naging martir maliban kay San Juan. Ibig sabihin, nakatawid sila roon sa sindak at takot. Ang ibig sabihin, itong ipinadaan sa kanilang unos ng Panginoon ay para may likhain sa kanila isang bagong tao, no, na nakatungtong sa Panginoon. At ito mga kapatid, ang paanyaya sa atin itong ebanghelyo na ito, no. Dumadaan yung mga unos at sigwa, bagyo sa ating buhay, hindi para lunurin tayo ng Diyos, kundi para iparanas niya sa atin na kasama niya tayo. Kasama niya tayo. At siya ang nauunang pumapasok sa kamatayan, sa ilalim, upang lumabas muli at isama tayong nakalabas muli, no? Kaya mga kapatid, ngayon ay tatapusin natin itong pagninilay, no, at papasok kayo, no, sa pagbabahaginan. Yung po mga kapatid, sabi po ni Father Ado, tayo po ay may opportunity po na mag-share. So ang una pong na tinawagan po natin o tatawagan po natin sa pagbabahagi ay ang ating pong Bible Coordinator mula sa San Ildefonso Parish sa Makati, ang ating pong Brother Elson John Tolentino po. Brother Elson? Hello po, sister. Hello po, Brother Elson. Narinig po? Opo. So, magandang gabi po sa inyong lahat at sa tagapakinig po ng Biblical Spirituality Weekly. So, sa akin pong pagbabahagi, siguro ang ibabahagi ko yung ating pananampalataya na napaka ganda at napagka hiwaga. Kasi kung wala tayong pananampalataya, siguro saan tayo kayo pupunta. So, at isa rin po dito yung sinabi ni Jesus na sa kanyang mga alagad na tumawid tayo sa ibayo. So, at yung pagtawid na yun ay hindi biro na tumawid tayo dun sa ibang barangay, maaari tumawid tayo sa ibang parokya na magbahagi ng salita ng Diyos. Kasi sa amin po, dito sa parokya San Ildefonso, kailan lang nagkaroon po kami ng recollection doon po sa ibang ibayo din ng parokya. Ito po ay ang Our Lady of Fatima Parish sa Bangkal, Makati. So hindi biro ang mga dinaranas din ng mga kasama ko na mga evangelizer, no? No, sa kanilang pagtitiyaga, sa kanilang time, sa kanilang kabutihan ng mapalapit at maibahagi yung salita sa mga pamilya, sa mga members. No? Marami po, iba po doon ay maraming mga problema, pero hindi sila bumitaw doon sa Bible study. So, at kagandahan pa nito po, marami din po ang nahikayat din sila na mag-Bible study. So sa akin po, sabi nga ni Father kanina, yung mga unos o bagyo sa ating buhay, talagang hindi naman po natin yun maiiwasan. Tapos harapin po natin buong kababaang loob at pagmamahal na hindi tayo matatakot kasi may Diyos po tayo na maaari na malalapitan natin at mahingan natin ng tulong. Tulad nga ng mga alagad, matatakot sila,
dahil nga sa mga sa bagyo. So hindi mahirap naman talaga kapag nandun ka na sa laot tapos abutan ka ng bagyo. So wala kang iba pong tatawagin kundi ang Diyos. No? So dito po, pinapakita rin sa atin na hindi naman tayo exempted sa mga ganun mga bagay. Kahit nga sa akin po, no, marami din akong pinagdaanan ng mga bagyo unos. Ang lagi ko lang sinasabi sa akin sarili, magtiwala lang ako sa Diyos. No? Si Abraham, nagtiwala sa Diyos. Binigay niya ang kanyang uh, uh, pagkatao sa pagtitiwala. Pero sa akin, ganun, ang dami po nangyari kasi namatay yung father ko, namatay yung mama ko. Bata pa kami, wala na yung mama. So, napagka-challenge, maraming pinagdaanan. Pero sa awa ng Diyos ay ito pa rin ako. No? At patuloy pa rin naglilinis. Kahit nga sabi ko, maraming mga binabato. Sabi ko, sige lang. No? May ganun talaga. No? Pero ipakita mo lang yung pagmamahal mo sa kanila. Kung batuhin ka ng bato, hindi saluin mo na lang. Batuhin mo na lang yung pag-ibig. Balang araw, no? Realize mo na ito ay mabuti pala yung ginagawa para sa kanila. So, yan lang po. Maraming salamat. Maraming salamat po, Brother Elson. At ngayon po, ayan, nakita namin siya. Kanina hindi po namin nakita. Ayan na. Kasi kanina puro boses ang namin narinig. Ayan, ito po si Brother Elson. Nakaka-off. Mga kapatid, naka-off pala yung video niya. Sige po. So, invite po namin isa pa sa atin na gusto po mag-share ng inyong karanasan tungkol po sa binasa natin pong Bible text at pinagnilayan na ebanghelyo para sa susunod na linggo po. Nakita ko po si Sister Rita, nabuksan yung camera. Baka gusto niya po mag-share. Ay, hindi daw. Aba. No problem, Sister Rita. It's okay. Iba po mga kapatid dito sa ating pong Zoom na gusto po magbahagi ng inyong maiksing na reflection. Ito na lang sasabihin sino? Joke. Hindi po tayo ganun. Voluntary na lang. Nahihiya. Sige po, i-invite ko po isa sa inyo. Okay po ba sa inyo? Invite ko po sino kaya yon? Si Sister Irene. Irene Guillermo. Andiyan po ba kayo? Would you want to share? Yes, she's Sister, here. nag-aalaga. Nag-aalaga ng baby. Congratulations po. Naging lola Thank ulit. you. Thank um, you. Baka meron po kayo mag-share kahit konti lang po. Sige, sister. Yung recent sa aming liturgical biblical study, hindi mo rin maiiwasan na kahit nag-aaral ka ng salita ng Diyos, magkakaroon ng konting unos sa pakikisama sa bawat isa or sa pag-share or sa presentation. Kasi bawat isa rin may kanya-kanyang kagustuhan or perception na minsan nagka-clash sa mga participants. So recently, nangyari yan sa amin sa LBS and ako na akala ko matibay na yung pananampalataya ko, na-realize ko na mahina pa rin pala ako, na yung tiwala ko sa Diyos at sa sarili ko natutulungan ng Diyos, minsan it hits the bottom. Yung parang nawala lahat, yung tinipon kong pagtitiwala sa pagmamagitan ng pag-aaral ng Diyos. Pero sabi nga ni Father Ado, ang Panginoon ay laging nandyan, hindi ka pababayaan.
At nakita namin yan sa grupo namin sa LDS na binigyan kami ng inspiration na magkaroon ng guidelines para sa mabuting pagpa-facilitate ng aming liturgical Bible study. At sa ngayon, sa dalawang session namin, na-prove namin na mas maganda pala yun. And we are very thankful sa Panginoon talaga na talagang hindi ka pababayaan. Pangalawa, kahit na kayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, magkakaroon ng unos pa rin at bagyo na talagang babagyuhin talaga kayo na sisirain ng bawat isa. Pero kung matatag tayo at naniniwala tayo sa Diyos, magkakaroon ng milagro. So, yun ang aming recent experience sa aming grupo at salamat sa Diyos na pag-anuhan namin yun, we were able to hurdle that difficulty in our group. Thank you, sister. Thank you very much. All the way from London, Sister Irene. Sorry, galaw ako ng galaw. It's okay, no problem. Baka gigising po si baby. Hindi. Thank you po. Sige po, maraming salamat din po Sister Irene at kay Brother Elson at sa lahat po na naging bahagi po sa ating pagbabahagi po ngayong gabi. So ngayon po, tayo po ay mananalangin kung sino po may nais po manalangin ng isang maiksi na petition or kahit anong pong panalangin, pwede po i-unmute po inyong pong microphone at sabihin po ng inyong pong panalangin at tayo po ay tutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, na mapagmahal, itinataas po namin sa inyo aming panalangin, nawa ang aming mga pagdududa sa pinagdaraanan namin ngayon, yung mga alon po na nagiging sanhi ng pagkalabo po ng tubig. Nawa Panginoon, palakasin yung aming loob at patatagin mo ang aming pagtitiwala sa inyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Dinggin mo kami. Panginoon, ang mga unos na siyang payak na katotohanan na nagnanakaw ng katahimikan at kapayapaan sa aming buhay. Sa banal na kasulatan na aming pinagnilayan, ay nasasabing ikaw ay may kapangyarihan sa mga unos na ito na nagdadala ng pagkawasak sa aming personal na buhay. Bigyan mo kami ng tunay at buong tiwala sa kapangyarihan mo na suyurin ang mga unos sa aming buhay nang sa gayon ay magkaroon ng katahimikan at kapayapaan kaming malasap sa buhay na ito sa lupa. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, gabayan mo po kami at samahan sa unos ng aming buhay at naway mas lalo pa pong tumatag ang aming pananampalataya sa iyo at lagi nawa kaming manahan sa piling mo sa lahat man ng mga pagsubok na dumating sa aming buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ngayon po tayo ay isama po lahat ng mga panalangin po natin sa panalangin na itunuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo rito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Mga kapatid, ako po ay nagkamali. Dapat meron pong recap bago po mag-prayer. Pero po, andito naman si Tere. Si Tere po ay magbibigay sa atin ng paglagom po sa ating pong gabi nga ito. Maraming salamat po, sister. Okay lang po yun. Sa tingin ko po, yun po yung nais po ng Panginoon dahil ang ganda po ng mga narinig po natin galing po kay Father Adonis sa yung mga sharing po. So,
Dahil last na po. Yung gawin ko na pong maikli. Ayun po. Yes po. So, sa mga sinabi po kanina, ang isa po sa mga nakapukaw po sa akin, yung in-explain po ni Father, yung salitang pesak or yung pasika po, na sinasabi po din na kailangan daw po umalis sa isang kalagayan para daw po dumating tayo sa isa. So, yung kinompare po ni Father yon yung sa Pasko, yung Pasko, na parang sinasabi po na si Jesus nung dumating sa atin dito sa mundo, iniwan niya po yung kanyang mula po sa kanyang pagka-Diyos ay iniwan niya yung isang kalagayan na yun para maging tao. So parang ah alam po natin yung pagiging state po ng tao ay hindi po madali. So, mahirap po. Pero ginawa niya po yun dahil alam niyang kailangan po natin mga tao. So, more than himself, mas inisip niya po yung iba kaysa sa sarili niya. And yun po, parang naniniwala po ako na yun po yung calling po sa ating mga Bible apostles na hindi man po maging madali, pero yun po ang kailangan at hinahanap po at yun ang tawag sa atin ng Panginoon na iwanan natin yung ating mga comfort zone, iwanan po natin yung mga bagay na parang ah, gusto po nating lugar na gusto nating magstay para hindi isipin ang ating sarili, kundi para po yung iba. Ayun po. And sabi po din, kinompare din po ni Father Adonis na si Jesus daw po, hindi daw po nananatili sa isang lugar. So sinabi po niya doon na tumawid tayo sa ibayo. So to compare din po, nasabi, si Jesus po nagpupunta-punta po sa ibang lugar dahil yun nga rin po, para ang buhay niya, alam niya po na hindi yun para sa kanyang sarili, kundi para sa ibang tao. Na sa tingin ko po, bawat isa po sa atin na Bible apostles, yun po yung sinasabuhay natin, no? Na dahil ibinahagi sa atin ni Jesus yung salita ng Diyos, na ang isang tao na nakapakinig ng isang katotohanan at nag-aalab yung puso natin kapag iyon ay ating naririnig, hindi maaari na tayo ay manatili at magstay sa isang lugar. Tayo po talaga ay tinatawag para po pumunta sa iba na sa tingin po natin na sila po na nakakulong, sila po na napupuno ng dilim, sila po na walang nakikitang liwanag. Ang bawat isa po sa atin ay may pagtawag ng Panginoon, personal na pagtawag na tayo ang maging instrumento po ng liwanag po sa kanilang buhay. And also po, yung pagko-compare din po ni Father dun sa tubig. So, ako po, iniisip ko po before na yung tubig, diretso po ako dun sa thinking na pinagmumulan to ng buhay. Kasi ang tubig, parang kung saan po tubig, may mga halaman, pero ay simbolo ng kamatayan ng creation. No? So, ako po siguro, very excited ako doon sa buhay agad na kailangan ko rin po sigurong natin po na pagnilayan, ano yung umpisa, nawala yung Diyos. So, malungkot. Pero, alon ng buhay, sabi po ni Father na hindi po para tayo ay lunurin, kundi nais po ng Panginoon, hindi po niya nais na tayo ay palubugin, kundi mayroon po siyang nais na makuha sa atin. Mayroon siyang nais likhain sa ating mga puso. So, sa akin po, makukonek ko po yun doon sa mga sharing po kanina nila Brother Elson po sa kanang Sister Irene. Naka-struck po sa akin doon na sinasabi po doon na sabi po ni Brother Elso na yung ang pag-anyaya nga po ng Panginoon, sabi po niya mula po sa kanyang experience na tayo ay inaanyang tumawid, na pumunta po sa ibang lugar, pumunta po sa ibang barangay, at magpatuloy po sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Katulad din po sa buhay ni Sister Irene, yung sinabi niya po na hindi po dahil nag-aaral na tayo ng salita ng Diyos, wala na po tayong may experience sa mga alon, kundi mas lalo pa po, no? Parang mas madami pa alon. Pero po tayo, kung tayo ay nagtitili natin po natin sa bangka, sigurado po na magkakaroon po tayo ng milagro po sa ating buhay. Ayun po. Yun lang po muna yung maikli po nating paglalago. Salamat po, Mana- sister. Maraming salamat, Tere. So, ngayon tayo po ay magbibigay po na lang ng iilan po mga announcements. So, itong Saturday na po ang ating pong monthly meeting information sa Slave Force Complex sa auditorium mula ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Please bring your own snacks, but lunch will be served
provided by the ministry. Kaya po, inayahan po namin na lahat ng mga mag-attend na pag-send po ng inyong mga number of attendees sa ating pong group chat. At ganoon din po, isang update para sa ating darating na annual Biblical Retreat sa July 19 to 21 sa St. Michael Retreat House sa Antipolo. Ay 43 na po tayo. So sana po yung iba na hindi pa nag-secure po yung inyong slot, kayo po ay magpa-reserve po with Tere o with Ate Lelani Agoho. Sa Saturday 22 also, we will be receiving your payment or down payment po ng inyong pong slot po for the annual retreat. So sana po mga kapatid, tayo po lahat ay a-attend sa ating pong formation sa Lay Force alas 9 ng umaga. At yung po mga kapatid sa gabing ito, see you po also sa mga nasa Facebook next Tuesday po ulit, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. And may God bless you. So let us end our meeting today, giving glory to the Holy Trinity. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. God bless Good evening. Salamat po, you. Sister. Maraming salamat po. Thank you. Thank po. Salamat po, Sister. Salamat po. Thank you.